Kaide Kikumoto, isang registered immigration consultant sa British Columbia. Magandang araw at welcome sa Omni News. Magandang araw din po sa mga kababayan natin. Thanks for having me here. Yung narinig natin na pagbabago sa Spousal Open Work Permit na ipatutupad sa January 21. Spousal Open Work Permit ng mga international student at postgrad work permit holder o yung mga foreign worker. Pakilinaw lang, Kaide. Ano bang ibig sabihin nun? Sino ba yung mga apektado? Okay, so ang mga apektado dito is of course yung mga hindi pa nakakapag-apply. So, ibig sabihin kung naipasok na yung application ninyo o kaya naman meron na kayong existing na hawak, ibig sabihin hindi na kayo affected doon. Ang ibig sabihin kapag nakapag-apply na is officially lodged sa IRCC account nila. Doon naman sa mga family open work permit, it should be yung mismong primary applicant should be working under the job title of Tier 0 and 1. Ano nga ba yung Tier 0 at ano nga ba yung Tier 1? Usually yung Tier 0, ayan yung mga managerial roles. So kahit ano pang manager yan, let's say restaurant manager, hospital manager, finance manager. So anything na may manager sa title, no, so madali siyang ma-recognize. Pero yung Tier 1, medyo malabo siya kasi ang description lang is usually nagre-require siya ng university degree or kumbaga professionals. Pero bigyan natin ng mga specific example. Nagfo-fall dito yung mga doctors, mga nurses, vet, lawyers kasama dito. Meron pang additional requirement na kailangan yung work permit ng primary applicant is still 16 months valid at the time of application. If it's less than that, hindi na rin po pwede. And also, yung mga dependent children ng foreign workers, hindi na din silang eligible. Napansin ko na marami pa ring katanungan ang mga Pilipino. Unang-una, sinasabi, paano po ba, kailan po ba, sino po ba ang affected nito? Yun po bang paparating pa lang na international students? So paano? Anong sagot natin dun? Okay. So, syempre, doon sa mga paparating pa lang, definitely masasakop na sila nitong change na to. Kasi of course, now they have to consider ano na ba talaga yung program na kukuhain nila. If, kunwari, nung una, ang gusto nilang kuhain is, let's say, business management. Definitely, wala siya doon, no? Kasi hindi siya under master's degree, hindi din siya doctorate degree. And then, hindi pa natin sigurado kung papasok ba siya doon sa selected professional and eligible program. But definitely, dahil kasi in the last few years, medyo dumami yung mga kumukuha ng business programs just so they can get in, di ba? So, kunwari lang, let's say, ang kinuha mo is, ayun, business program or let's say hospitality program. Definitely, pwede ka pa rin namang mag-apply ng iyong student visa or study permit, but then you can expect na malaki yung chance na baka hindi mo po pwedeng makuha ang spouse mo. Nalaman natin na ang Tier 4 at 5 hindi kasali doon sa mga mabibigyan pa rin ng spousal open work permit. Ano-ano ba ang mga trabaho sa Tier 4 at 5 na masasabi mo Kaide na sikat o karaniwang trabaho ng mga kababayan natin dito sa Canada? Ang Tier 4 is occupations that usually require a high school diploma or several weeks of on-the-job training lang. Nagfo-fall dito before yung home child care provider, retail salesperson, and yung mga, ayun nga no, mga visual merchandisers, etc. Sa Tier 5 naman, ito yung mga occupations that usually need short-term work demonstration and no formal education. So, ang example ng mga job title dito ay landscaping, ground maintenance and laborers, delivery service drivers and door-to-door distributors. Siguro Heidi, ang tanong na ng marami ngayon ay paano na hindi na pala pwede sa open work permit ang asawa ko. Ano mangyayari? Pag kukuha na siya ng PGWP at hindi na makakasama ang spouse niya doon sa pag-a-apply niya, meaning di na makakakuha ng spousal open work permit, siguro ang way dyan na nakikita ko para sa iba is, ito based on my personal experience,
karamihan doon sa mga nag-i-inquire sa akin is nag-iisip na sila na mag-aaral na lang din yung kanilang spouse. Ah, pero ayan yung parang pinakamadali, easiest para makastay. Yung worst case scenario na mag-a-apply na ng TRV or yung temporary resident visa under the visitor visa para lang makastay dito. Pero I just need to remind our kababayans, when you are holding a visitor visa, you're not supposed to work, ha. Ang changes sa spousal open work permit ay para lang doon sa mga asawa at common law partner ng international students at postgrad work permit holder o mga foreign workers. Ang asawa o spouse ng isang PR na may open work permit na, halimbawa ang kanyang spousal application ay tinatrabaho, nandito na siya sa Canada, hindi Mhm. apektado. Yes po, ayun. Nakita ko rin yan, no? Ang daming nagtatanong tungkol dyan. So, wag pong mag-alala yung mga kababayan nating PR na. Kunwari, in-sponsor sila under the spousal sponsorship, no? Kasi, pwede ka mag-request no ng open work permit while the spousal sponsorship is ongoing or being processed. So, don't worry dun sa mga PR. Hindi po kayo affected dito. So, inulit lang po natin, lilinawin lang po natin na ang affected po dito is yung mga spouse ng mga international students and yung mga naka-work permit po. Maraming salamat, Kaide.